Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Natural na maalaga at mapagmahal ang mga nanay. Kahit nga sarili nilang kaligayahan ay kaya nilang isakripisyo para sa kanilang mga anak. Sa Indonesia, mayroong dalawang mga nanay na kailangang iwan ang kanilang mga anak dahil sa hindi magandang epekto ng social media. Ang unang babaeng biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Anyak Miriani o tawagin na lang nating Ana, 37 years old. December 2, 1987 nang ipinanganak si Ana sa East Java, Indonesia. Si Ana ay may dalawang anak na babae sa una niyang asawa. At mayroon si Ana na isang anak na lalaki sa pangalawa naman niyang asawa. Ang asawa ni Ana ay isang minero sa Batam Island. Kaya naman LDR ang relasyon ni Ana sa kanyang asawa. Mahirap ang katayuan ni Ana dahil malayo sa kanya ang kanyang asawa. Makikita nga sa kanyang TikTok account ang mga nakakalungkot na quotes na kanyang pinupost. Kinakailangan din ni Ana na alagaan ang kanyang tatlong mga anak habang gumagawa ng paraan para kumita ng ekstra. Ito ay kahit na naibibigay naman ng asawa ni Ana ang lahat ng kanilang pangangailangan. Masigasig na dumidiskarte pa din si Ana para dagdag sa kanilang kita. Nag-aral siya ng baking at nagtitinda ng mga cake. Bukod doon, online seller din si Ana ng mga damit, alahas at iba pang mga gamit. Isa din sa mga pinupost lagi ni Ana sa kanyang social media account ay ang larawan ng kanyang mga anak. Mahal na mahal ni Ana ang tatlong mga bata at sinasabi niya nga na ito ang kanyang buhay. Masaya at tahimik ang buhay ng pamilya ni Ana noon. Pero ang hindi alam ni Ana, may mga tao online na tila naakit sa karangyaan na kanyang pinopost online. Mahilig kasi magpost si Ana ng mga larawan sa TikTok habang may suot siyang mga mamahaling relo o di kaya ay nasa loob siya ng sasakyan. Isa nga sa mga naakit sa post ni Ana ay ang lalaki na si Dedi Abdullah, 36 years old. Si Dedi ay isang byudo na pero may dalawang mga anak. Nagmula naman siya sa Central Java, Indonesia. March 2024 nang nakita ni Dedi sa TikTok ang account ni Ana. Chinat ni Dedi si Ana at nag-reply naman ang babae dahil wala namang kausap ang babae at malungkot ito dahil siya ay nag-iisa sa buhay. Nagsinungaling naman si Dedi kay Ana at sinabing nagmamayari siya ng isang plantasyon ng sibuyas. At dahil doon nagtiwala si Ana kay Dedi dahil pareho pala silang negosyante. Pero ang totoo, si Dedi ay marami nang naloko at may mga kaso din ng mga fraud. Nagpapakilala si Dedi bilang supplier ng sibuyas sa mga tindera sa palengke. Pero matapos makuha ang mga pera ng tindera, hindi na nagpapakita pang muli si Dedi. Kalaunan, inalok ni Dedi si Ana na magtayo sila ng isang boarding house. Sinabi ni Dedi kay Ana na malaki nga ang potensyal na lupang binibenta sa kanya. At dahil nga si Ana ay negosyante at gusto pa niyang lumago ang kanyang pera, agad siyang naniwala sa business proposal ni Dedi. Dumaan pa ang ilang buwan, palaging pinag-uusapan ni na Dedi at Ana ang tungkol sa papasukin nilang negosyo. Bukod doon, kinuha din ni Dedi ang loob ni Ana at sinabi sa babae na nagkakaroon na siya ng pagtingin dito. Sa pagkakataong ito, naniwala muli si Ana at sinabing nagugustuhan niya na din ang lalaki. Sa mga tawag at chat, nagpapalitan ng mga sweet na mga mensahe sina Dedi at Ana. At July 2024 na nagsimula nga ang relasyon ni na Dedi at Ana. Masaya naman si Ana na may nakakausap siyang kapareho niyang may interes sa negosyo. Pero may iba palang motibo sa kanya ang lalaki. September 2024, nagdesisyon si Ana na makipagkita kay Dedi ng personal sa unang pagkakataon. Ang hindi alam ni Ana, pinaghahandaan na pala ni Dedi ang kanilang unang pagkikita dahil may ibang plano ang lalaki sa kanya. September 10, 2024, bumili ng pekeng plaka si Dedi na gagamitin niya kapag nagkita sila ni Ana. At September 12, 2024, maagang umalis si Dedi para bumiyahe papuntang East Java. At bandang alas 7 ng gabi, nagpaalam naman si Ana sa kanyang pamilya at sinabi niya na may aasikasuhin siyang negosyo. At bandang alas 9 naman ng gabi, nang nagkita na nga si Ana at Dedi sa isang park. Agad na nabighani si Dedi sa ganda ni Ana. Matapos nga ang saglit na pag-uusap, sumakay si Dedi sa kotse ni Ana. Nagpresenta naman si Dedi na siya na ang magmamaneho at pumayag naman si Ana. Niyaya ni Dedi si Ana na magpunta sila sa Jombang, isang lugar na hindi kalayuan.
Hindi naman nag-atubili si Ana at pumayag siya sa alok ng lalaki na pumunta sa nasabing lugar. Sa biyahe nga, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa peking negosyong sinasabi ni Deddy. Magaling magsalita si Deddy kaya napaniwala niya si Ana sa kanyang mga kasinungalingan. At nang malapit na nga ang dalawa sa Jombang, biglang hininto ni Deddy ang kotse. Nagulat si Ana pero bago pa man siya makapagsalita, inatake na siya ni Deddy. Pinatong ni Deddy sa mukha ni Ana ang isang unan na mula sa loob ng kotse. Maya-maya pa, hindi na gumalaw si Ana kaya nawalan ito ng malay. Pagkatapos, nagmaneho ulit si Deddy at muling huminto sa daan makalipas lamang ang ilang oras. Hininto ng lalaki ang kotse at sinakal si Ana. Hanggang sa tuluyan na ngang bawian ng buhay ang babae. Minaneho muli ni Deddy ang kotse ni Ana sakay ang labi nito. At bandang 3:00 ng madaling araw, nakarating nga si Deddy sa isang bangin sa gitna ng kagubatan. Bumaba si Deddy dala-dala ang labi ni Ana. Kinuha ng lalaki ang pera, cellphone at mga alahas ni Ana. Sunod ay inihulog ni Deddy ang labi ni Ana sa bangin ng isang gubat. Idinikit naman ni Deddy ang peking plaka na kanyang binili sa kotse ni Ana at dali-daling tumakas. Pero ang hindi alam ni Deddy, ang gubat kung saan niya iniwan ang labi ni Ana ay isa palang forest park na pasyalan ng mga tao. Kaya naman, September 19, 2024, bandang 9:00 ng umaga, nasa Forest Park ang photographer na si James. Naglilibot-libot ang lalaki sa gubat hanggang sa napansin niya ang isang babae na tila nahulog sa kagubatan. Nilapitan niya ang babae at napansin niya nga na ito ay dugaan. Hindi naman na nagsayang ng oras si James at agad niyang nireport sa mga pulis ang kanyang nakita. Dumating naman ang mga pulis sa Forest Park. Dinala ang labi ni Ana sa isang ospital para sumailalim sa autopsy. Agad naman kumalat online at sa mga balita ang tungkol nga sa nadiskubring labi sa kagubatan. Umasa ang mga reporters na may pamilyang lulutang at kikilalalin ang biktima. Ginamit nga ng mga pulis ang fingerprint identification system ng Indonesia para malaman ang pagkakilanlan ng biktima. At lumabas nga ang impormasyon na ang biktima ay si Ana. Tinawagan ng mga pulis ang pamilya ni Ana at pinapupunta sila sa ospital para kilalanin ang babae. Nagulat naman ang mga kamag-anak ni Ana sa nangyari at sinabi sa mga pulis na kagabi pa nila hindi makontak ang babae. At makalipas lamang ang ilang oras nang dumating nga ang pamilya ni Ana sa ospital at nakumpirma nga nila na ang biktimang nakita ay si Ana. Napansin naman ng pamilya ng biktima na marami itong sugat at pasang tinamo sa buong katawan. Teorya nga ng mga investigador, ninakawan si Ana matapos siyang patayin. Ayon din sa pamilya ng biktima, dapat nga ay mahuli at managot ang may gawa ng krimen, lalo na at may naiwang 3 mga anak si Ana. Makalipas ang 2 araw, inihatid si Ana sa huli niyang hantungan. Sinimula naman agad ng mga pulis ang investigasyon. Sinuri nila ang mga CCTV malapit sa lugar na hindi naman isinapubliko pa, pero napag-alaman nga na dumaan doon ang kotse ni Ana. Pero matapos noon, hindi na nasundan ng mga pulis kung saan nagpunta ang kotse ni Ana. Hinak ng mga pulis ang laman ng cellphone ni Ana. Dito nga nalaman nila na may kinatagpong lalaki si Ana at ang lalaki na ito ay pinaghinalaan ng mga pulis bilang pangunahing sospek. Ang lalaki nga ay walang iba kundi si Deddy. At matapos ngang makuha ang impormasyon ni Deddy, agad siyang hinanap ng mga pulis. At September 24, 2011 nang nagtungo ang mga pulis sa Riway Island matapos makuha ang impormasyon na doon nagtatago si Deddy. Agad nga silang nagpunta sa isang plantasyon ng palm oil. Pero bago tuluyang maaresto ng mga pulis si Deddy, sinubukan nitong tumakas. Subalit habang tumatakas, natalisod si Deddy kaya siya ay naabutan ng mga pulis at naaresto. Dinala pabalik sa Jombang si Deddy para sumailalim sa interogasyon. Inamin naman ng lalaki na talagang kinuha niya ang loob ng biktima para nakawan ito at patayin. At ang lahat nga ng ito ay plinano niya simula nang nakita niya ang babaeng nagpo-post ng mga mamahaling bagay at gamit sa TikTok. Sinabi din na suspect na kailangan niya ng malaking pera ng mga panahon na iyon kaya niya ginawa ang krimen. Kinasuhan si Deddy ng premeditated murder at theft. Ikinulong ang lalaki habang naghihintay ng trial. Sa isang video, makikita nga ang suspect na nagsasagawa ng reenactment kung paano niya ginawa ang krimen kay Ana. At pagkatapos nun, ibinalik si Deddy sa kulungan.
December 2024 nang isinagawa ang trial ni Deddy. Agad naman siyang napatunayang guilty sa pagpatay at pagnanakaw niya kay Ana. Naging ebidensya laban sa kanya ang mga unang na-scam at naloko ng lalaki. At para nga sa nagawa niyang krimen, hinatulan si Deddy ng 35 years na pagkakakulong para sa pagpatay niya kay Ana. Ang pangalawang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Rani Andini, 23 years old. Bata pa lamang, mahilig na si Rani sa mga adventure at motors. Kaya nang lumaki na si Rani, siya ay naging isang motorcycle enthusiast. Matapos mag-aral ng high school, mas pinili ni Rani ang magtrabaho. Gusto kasi ng dalaga na makaipon ng sapat na pera para makabili siya ng big bike na motor. At dahil na rin kumikita na ng pera ang dalaga, nagkaroon siya ng bisyo na paninigarilyo. Hindi nagtagal, sumali si Rani sa isang motor club na nakita niya online. At palaging sumasali si Rani sa mga aktibidad ng grupo at nakakarating sila sa iba't ibang lugar dahil nga sa mga pagra-rides. At ang kanyang mga adventures ay pinopost ni Rani sa kanyang TikTok account. Sikat din sa kanilang lugar si Rani dahil sa mga video niya na ipinopost niya sa kanyang TikTok account. At taong 2017 nang may nakilalang lalaki si Rani online. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Salman Fadila, 27 years old. Si Salman ay isang motorcycle rider sa isang ride-hailing app sa Indonesia. Matapos ngang magkita at magkakilala, nagkaroon ng relasyon si Salman at Rani. At nang sumunod na taon, agad na ikinasal ang dalawa. At ilang buwan matapos ang kasal, nagkaroon agad ng isang anak na babae sina Rani at Salman. Kinailangan tumigil ni Rani sa kaka-rides at pagtatrabaho para palakihin ang kanyang anak. Habang si Salman naman ay doble kayod para sa kanyang mag-ina. Subalit kalaunan bumalik si Rani sa pag-rides dahil doon masaya ang babae. Nagkaroon din si Rani ng trabaho sa isang maliit na kainan. At ang kanilang anak ni Salman ay ibinigay ni Rani sa pangangalagan ng kanyang biyenan na nakatira sa malayong lugar. Noong una, masaya naman ang pagsasama ni Rani at Salman. Pero nang bumalik na sa pag-ride si Rani, nagkaroon ng madalas na alitan ang mag-asawa. Ang gusto kasi ni Salman, ang pera na ginagastos ng babae para sa mga pagra-rides ay gamitin na lang sana niya sa pagbili ng kailangan ng kanilang anak. At ang hindi pagkakaintindihan ni Rani at Salman ay nauwi nga sa hiwalayan ng taong 2019. Subalit kahit sila ay hiwalay, pinadadalhan pa din ng pera ni Salman ang kanyang anak kay Rani. Mahal pa din ni Salman si Rani, ngunit kapag kinokontak na ng lalaki ang dati niyang asawa, hindi na nagre-reply si Rani. Sa isip kasi ni Rani, masaya na siyang namumuhay mag-isa. Taong 2023, matapos ang 4 na taon, muling chinar ni Salman si Rani at nakiusap nga na sila ay magkita. Gusto kasi ni Salman na ayusin nila ni Rani ang tungkol sa kanilang relasyon. Pero palaging tumatanggi ang babae. At April 21, 2023, muling chinat ni Salman si Rani nang sila ay nagkita. Tawag ng tawag ang lalaki sa kanyang dating asawa. At dahil nga dito, nakukulitan na si Rani sa lalaki. Kaya naman, binanggit na ni Rani sa kanyang nanay at sinabing gustong makipagkita ni Salman sa kanya. Pinayagan naman si Rani ng kanyang nanay at sinabing pagbigyan niya na ang lalaki para tumigil na nga sa pangungulit. Hindi naman ganoon kalayo ang inuupahang bahay ni Salman sa bahay ni Rani. At umalis nga si Rani sa kanilang bahay para makapagkita sa kanyang dating asawa. April 22, 2023, ipinagdiriwang ng mga taga-Indonesia ang Eid al-Fitr. Sa araw na ito, humihingi nga ng kapatawaran ang mga tao sa bawat isa. Ito ay para sa mga kasalanan na nagawa, intensyon man nila o hindi. Ang layunin nga ng selebrasyon ay magkaroon ng magandang samahan ang bawat tao sa isa't isa. Pagkatapos ng huling fasting ng mga tao, susundan ito ng mga ingay ng mga paputok na lalong nagpapasaya nga ng selebrasyon. Subalit hindi ganyan ang nangyari sa lugar kung saan nakatira si Rani. Imbes kasi na maligayang selebrasyon ang mangyari, nabalot ng takot ang mga residente ng lugar sa kanilang nadiskubri. April 22, 2023, bandang 4:00 ng madaling araw, kinatok ang mga magulang ni Rani ng isang lalaki. Ayon sa lalaki, kapitbahay niya si Salman at may natuklasang labi ng babae sa loob ng bahay nito. Iginit naman ang tatay ni Rani na palaging may alitan sina Salman at Rani pero hindi umano aabot sa punto na magkakasakitan ang dalawa. Pero nagpumilit ang lalaki na sumama sa kanya ang mga magulang ni Rani. At pagdating nga sa bahay ni Salman, napaiyak na lamang ang nanay ni Rani
nang makita nga ang labi ng isang babae sa loob ng bahay. Positibong kinilala ng mga magulang ni Rani ang labi ay ang kanilang anak. At ayon nga sa mga pulis na rumisponde, binawian na ito ng buhay. Ngunit si Salman ay wala sa loob ng kanyang bahay. Kaya para sa mga pulis, malaki ang posibilidad na si Salman ang may gawa ng krimen. Dinala ang labi ni Rani sa ospital para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy report, mga saksak ng patalim ang ikinasawi ng biktima. Walang duda nga para sa nanay ni Rani na si Salman ang pumatay sa kanyang anak. Lalo na at matagal na raw ang alitan ng dalawa tungkol sa kanilang hiwalayan. Masakit para sa mga magulang ni Rani ang nangyari dahil noon ay malayo nga ang kanyang apo sa kanya, subalit ngayon ay hindi na niya makakasama pati ang kanyang anak. Nagpunta naman agad ang mga pulis sa Gurat area kung saan nakatira ang pamilya ni Salman. Pero bigo ang mga pulis na mahanap doon ang lalaki. Hindi sila tumigil sa paghahanap hanggang sa matapos ang isang linggo na aresto nila si Salman sa Subang area. April 29, 2023, dinala sa police station si Salman. Inaming ng lalaki na siya nga ang pumatay sa dati niyang asawa. Ikinuwento naman ni Salman sa mga pulis ang buong pangyayari ayon sa kanyang sariling bersyon. Ayon sa suspect, April 21, magkasama sila ni Rani sa loob ng kanyang bahay. Nagpahatid umano si Rani sa tapat ng isang eskwelahan para makipagkita sa dalawang kagrupo niyang rider ng mga lalaki. Pagkahatid nga ni Salman kay Rani, agad siyang pinaalis ng babae at sinabi niyang pupuntahan niya ang bahay ng dati niyang asawa matapos ang isang oras. Sumunod naman si Salman at umuwi sa kanyang bahay at hinintay doon si Rani. Pero matapos ang isang oras, hindi naman pumunta si Rani. Tinawagan siya ni Salman pero hindi online ang account ni Rani. Naggalit si Salman dahil pakiramdam niya may relasyon si Rani sa dalawang lalaki na kinatagpo nito. Kaya naman tinapon niya sa basurahan ang mga naiwang bag at jacket ni Rani sa kanyang bahay. Sinend ni Salman kay Rani ang picture ng kanyang bag at jacket na nasa basurahan. Nagalit si Rani at dali-dali tong umuwi sa bahay ni Salman. Dahil dito, muling nag-away sina Rani at Salman. Sa galit ni Salman, nahampas niya ng bote si Rani. At pagkatapos, kinuha ni Salman ang isang samurai at ginamit ito ng maraming beses kay Rani. Matapos nga ang krimen, nag-impake na magamit si Salman at dali-daling tumakas. At dahil sa pag-amin ni Salman, kinasuhan siya ng murder at ikinulong. At ang nakakalungkot, magpahanggang ngayon ay wala pang lumalabas na hatol kay Salman para sa pagpatay niya kay Rani. Kung mapapatunayang guilty si Salman, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng bitay para sa pagpatay niya sa dati niyang asawang si Rani. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!